Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hinahanap-hanap ko kung sino ang kinausap ng pari. Teka, si Ginoo Simon Razon ba iyon? Hindi si Dante Razon? Si Dante pala ang anak ni Simon. Diyos ko, mga bilyonaryo pala sila. Naku! Ibig sabihin, kung hindi ko maaayos itong drama na ito, mauuwi akong ikakasal sa isang bilyonaryo. Kailangan kong kumilos. Kung malalaman nila na peke ang babaeng ikakasal, maaaring patawarin nila si Madison at ang kanyang pamilya, pero ako, hindi nila papayagan. Natataranta, humarap ako kay Dante na nakatitig ng parang bato. Tiningnan ko rin ang pamilya ni Madison. Paulit-ulit na tumitingin ang ina niya sa telepono, baka sinusubukan niyang kontakin si Madison. Ang ama at ang mga lolo't lola niya ay nagpapalitan ng kuro-kuro, kasama ang ama ni Dante at ang isa pang lalaki sa tabi nito. Ito ang pagkakataon ko. Kaya mo to, Crystal. Umakyat ako ng kaunti para mapansin ni Dante, pero nakatingin pa rin siya pasulong. Umakyat ulit ako, pero wala pa ring tugon. Napahinga ako. Ginoo Razon. Sa pagkakataong ito tinawag ko siya pero hindi pa rin siya tumugon. Bingi ba siya? Pero teka, nakinig naman siya nung kinausap siya ng ama ni Madison. Baka sadyang hindi niya ako pinapansin, o baka si Madison niya ang hindi niya gusto. Napikon na ako kaya hinila ko ng medyo mahigpit ang pulso niya. Ano, bumubulong niyang tanong. Ginoo Razon, kailangan nating mag-usap ngayon, sabi ko ng mabagal. Ginoo Razon, natawa siya, nang kailan ka nagsimulang tumawag sa akin ng Ginoo Razon? At ano na nangyari sa nakakairitang tinig mo? Hindi ako naiinis sa iyo ngayon, sabi niya at muntik na akong matawa. Maya't maya lang, umayag pa rin siyang may pagkakatuwaan, kahit na hindi ako dapat tumawa ngayon. May seryosong problema. Tumahimik ka at makinig. Kailangan nating mag-usap, importanteng usapan ito, sabi ko, umaasang sasang-ayon siya. Huwag mo akong istorbohin sa mga kalokohan mo. Manahimik ka na, sagot niya ng may pagkamagalang. Ang bastos. Talaga namang importante, pakiusap, sabi ko at tumingin sa pamilya ni Madison. Sa awa ko, abala pa rin sila. Muli kong hinanap si Dante, ngunit nakatitig siya sa kanyang relo na may bahagyang pagkabahala. Dante, may bumigkas na tinig. Napatingin ako at napansin ang isang magandang babaeng nasa edad 45, may ngiting may bahid ng lungkot. Nakasuot siya ng navy blue na damit at nakapirasong kwintas at hikaw, naka-French bun ang buhok. Napakaganda niya. Ano, anak, sabi niya kay Dante nang may malamyos na ngiti. Siya ang ina ni Dante, ang ganda niya. Umiti si Dante at hinaplos ang noo ng kanyang ina. Hindi ko akalain na nakakangiti siya. Akala ko puro seryosong mukha lang ang kaya niyang ipakita. Ang ngiti niya, bagaman hindi umaabot sa kanyang mga mata, ay talaga namang kaakit-akit. Patawad, sabi ng ina niya sabay tingin sa akin nang maihalong lungkot. Ayos lang, mama. Kakayanin kong ayusin ang lahat, sabi ni Dante at hinalikan ang kanyang noo. Sobrang nakakaantig naman nila. Sana may magawa ako para sa'yo, buntong hininga ng ina. Bakit ba tila malungkot ang lahat sa kasal na ito, maliban na lang sa pamilyang Ayala? Anak, sapat na sa akin ang pagsubok mo, wika ng kanya ina habang marahang hinahaplos ang braso ng kanyang ina. Napangiti siya, kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Umalis na ang ina ni Dante mula sa entablado nang mahilako ang kanyang pulso. Mapurol ang tingin niya sa akin. Ano ang kailangan mo, mapanglinlang niyang bulong. Ginoo Razon, kailangan po natin mag-usap, sabi ko at nagtaas siya ng kilay. Anong sabi, tanong niya. Huwag ninyong ipaalam sa kanila na gusto kong makipag-usap sa inyo, sabi ko at itinuro ang mga Ayala. Nagmukhang naguluhan siya ngunit tumango. Nagsimulang kaming maglakad palayo mula sa altar nang pinahinto kami ng lolo ni Madison. Saan kayo pupunta? Tanong niya at napatingin ako ng bahagya sa kanya. Kailangan naming magsagawa ng ritual, sabi ni Ginoo Razon. Anong ritual at bakit ngayon? Natakot na tanong ng lolo. Kailangan kong isagawa ang ritual ng aming pamilya para sa kanya bago magsimula ang mga pagdiriwang ng kasal.
Paumanhin po. Sabay hilahin niya ako. Hindi ko na ipakitang hindi ko napansin ang malupit na tingin na ibinigay sa akin ng matandang iyon. Tapos tumungo kami ni Ginoo Razon sa loob ng isang magandang silid. Mas maganda pa ito kaysa sa silid ni Madison. Naputol ang aking pagmuni nang marinig ko ang malakas na tinig ni Ginoo Razon. Ano ang kailangan mong sabihin, Madison? Ang tanong niya nang may pagkairita. Parang ayaw niya kay Madison. Humarap ako at malalim na huminga bago hinila ko ang belo mula sa aking mukha. Biglang huminga siya. Sino ka? Nasaan si Madison? Tanong niya nang halatang nagulat. Dahan-dahan kong ikwento ang lahat ng nangyari. Pinikutungan niya ang kanyang bibig sa pagkabigla. Matagal ko nang pinaghihinalaan na mapagsamantala at sakim ang mga Ayala, pero hindi ko inakalang dadalhin pa nila ito sa ganitong kalalabasan. At bakit? Para sa pera? Kapangyarihan? Napakasama nila, bungad niya ng galit. Tumingin siya sa akin nang may malaina na malasakit. Pagkatapos ay sumilip ang tingin niya sa likuran at biglang naging matalim. Lumingon ako, nandoon sina Simon at Dante sa pinto. Mukha silang lubhang nagulat. Pumasok sila at tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ako ng kaba. Nakita ninyo ba kung gaano kasakim at mapagsamantala ang mga Ayala? Tumakas ang anak nila kaya pinilit nila ang babaeng ito para magpanggap na si Madison. Bakit? Dahil sa pera at kapangyarihan. Nakikipagkaibigan pa ba kayo sa kanila? Sigaw ni Ginoo Razon sa kanyang asawa. Amelia, alam mong hindi ko ito pinili. Nais lamang ng tatay ko. Malungkot na tugon ni Ginoo Razon. Hindi mo talaga alam. Dahil sa kagustuhan ng ama, o kung ayusin natin, dahil sa kagustuhan ng pamilya Ayala, pinilit mong isugo ang asawa ng anak ko kay Madison. Hindi ko pinahihintulutan na ikasal ang anak ko sa ganoong babae. Mas gugustuhin kong manatiling walang asawa ang anak ko kaysa ipakasal siya sa kanya, galit niyang sambit. Tumingin ako kay Dante na kusang iniiwas ang tingin. Bago makapagsalita si Dante, may tumunog na ibang tinig. Lahat kami ay lumingon sa pinto kung saan may nakatayo pang isang gwapong lalaki at isang magandang babae. Mga taong elegante. Ano ba yan, Mama, Papa? Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ng lalaki. Tiningnan niya ako at napaliit ang mata sa alinlangan. Sino siya at bakit siya nakasuot na pangkasal? Tanong niya. Ipinaliwanag agad ni Ginang Razon at halatang nakatitig siya kay Ginoo Razon. Ang dalawa pang tao ay nagulat sa kwento. Ano ba ang ginagawa ng mga Ayala? Bakit nga ba nakipagkaibigan ang lolo ni Madison? Galit na sambit ng lalaki, siya pala ang kapatid ni Dante. Alam na nila ang tunay na katauhan ng kabilang pamilya, maliban na lang sa lolo at ama ni Dante. Maging lola mo noon ay hindi nagustuhan ang mga Ayala. Napakatalino niya dahilan ni Ginang Razon. Kaya ngayon, tanong ng isa pang babae. Ayon sa kontrata, kung may nais magpakasal na ibang tao mula sa pamilya ni na Madison o Dante, otomatikong mawawala ng bisa ang kontrata, paliwanag ni Ginoo Razon at lahat ay napayuko sa ginhawa. Kung ganoon, bakit hindi ka umatras noon, Dante? Alam naming hindi mo gusto si Madison, mensahe ng kapatid ni Dante. Bago sumagot si Dante, pinutol siya ng kanyang ina. Kasi pinilit ng iyong biyenan para matupad ang hiling ng lolo niya, o mas tamang sabihin, ng mga Ayala. Kaya napuwersa ang iyong ama na magbuwis ng kaligayahan ng anak niya, dahil nais niyang maging mabuting anak, galit na sambit ni Ginang Razon kay Ginoo Razon. Pinilit niyang magsakripisyo ng kaligayahan ng anak, dahil sa pagkahilig niyang sundin ang kagustuhan ng sariling ama. Ngumiti nang may bahagyang lungkot si Dante sa kanyang ama. Ngunit naputol ang usapan nang may humapong tinig mula sa labas. Ano ang nangyayari rito? Tanong ng matandang lolo ni Madison at ang kanyang pamilya ay tila naguguluhan. Nang makita nila ako ng walang belo, ang kanilang pagkalito ay napalitan ng galit. Naku, napansin na nila ako. Naglibot ang tingin ng matanda kay Dante at sa kanyang pamilya at napaiyak siya ng bahagya. Sino ang babaeng ito? Bakit siya nagsusuot ng damit pangkasal? Malakas niyang tanong. Humarap ako sa ina ni Madison na umaarte. Tila inakala niya na tanga ang lahat. O hindi mo alam kung bakit siya nakasuot ng damit? Aba, hindi ka pala nagbabantay, sambit ni Ginang Razon na maihalong pang-iinsulto, kaya inilihis ng ina ni Madison ang kanyang tingin. Naramdaman ko ang matinding titig mula sa matanda. Lumiko ako at nagsalita siya ng halatang galit. Tumayo ang matanda na may pulang mukha na muntik nang magtaas ng kamay para sampalin ako.
Huminga ako ng malalim. Ngunit sa kalagitnaan ng kilos, pinigilan ng kapatid ni Dante ang kamay ng matanda. Huwag ninyong subukang manakit sa kanya, sigaw nito ng may pagangalit. Nagulat ang lahat. Huwag ninyong tapatan ang anak ko, magaspang na pahayag ni Ginoo Razon sa matanda. Sumilip ako at nadulas ng bahagya, may sumalubong sa akin mula sa likod, si Dante. Kailan siya nakarating? Ano pa ang maaasahan natin mula sa mga taong ito? Mariing sambit ni Ginoo Razon. Sisisirain ko siya. Niloko niya kami, sigaw ng matanda na puno ng galit habang nakatitig sa aking direksyon. Siya ba ang nanloko o kayo ang gumamit sa kanya? Pinilit ninyo siyang magpanggap dahil sa kayabangan at kalakihan ng inyong mga hangarin. Palagi ninyong pinilit ang aking ama na pumirma ng kontrata. Napagpasyahan ko noon na sumunod, ngunit hindi na ngayon. Tatapusin na natin ang samahan. Hihiwalay na kami sa inyong negosyo. Wala na akong ibibigay pa sa inyo, galit na tugon ni Ginoo Razon. Lalong nanghihinayang at nagingit-ngit ang pamilya ng matanda. Hindi mo iyon magagawa, sigaw ng ama ni Madison. Magagawa ko at gagawin ko, sambit ni Ginoo Razon ng mas matatag. Lumingon siya sa akin at nagkibit balikat na may tila pagbabanta sa mga mata. Dahil sa babaeng ito nangyayari ang lahat. Papahamak ko siya, sabi ng ama ni Madison ng puno ng galit, saka nagtangkang lumapit sa akin, ngunit pinigilan siya ni Ginoo Razon at ng kapatid ni Dante. Hindi ko mailihim na nanginginig ako, ngunit alam kong hindi na ito babalik pa sa dati. Nangangatog sa takot, napatingin ako sa matandang lalaking nakatitig sa akin, ang may matinding galit at puot. Ang kanyang mga namumulang mata ay nagdulot ng kilabot sa aking buong katawan. At sa isang iglap, napagtanto kong hindi niya ako patatawarin, ipababayad niya sa akin ang lahat ng aking kasalanan. Napalunok ako ng mariin at pilit na umiwas ng tingin, ngunit hindi ko magawa. Bigla na lamang sumingit si Ginang Razon sa pagitan namin at tinitigan siya ng masama. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at marahang hinaplos ang aking pisngi. Hindi namin siya hahayaan na saktan ka. Huwag kang matakot, mahina niyang wika, halos mailambing, kaya't napakibit ako ng ulo, kahit hindi pa rin ako lubos na kumbinsido. Simon, pag-usapan natin ito ng maayos. Maaari pa nating lutasin ang suliraning ito, ani ama ni Madison kay Ginoong Razon. Una sa lahat, wala nang dapat ayusin. At pangalawa, paano mo lulutasin ito ha? Mariing tugon ni Ginoong Razon. Makinig ka Simon. Ito ay Ginoong Razon para sa'yo, singit niya ng mariin. Ah, sige, pero pakiusap, huwag mo nang putulin ang kontrata, pagsusumamo ng ama ni Madison, subalit tila walang narinig si Ginoong Razon. Makinig kayo, Ginoong Razon, sabat naman ng ina ni Madison, hindi si Madison ang tipo ng babaeng tatakbo palayo sa sariling kasal. Sigurado akong may nangyari lamang at naipit siya kung saan. Maghintay tayo sa kanya, at kapag dumating siya, hayaang matuloy ang kasal nila ni Dante. Napailing ako. Kay kapal talaga ng mukha niya. Hindi ikakasal ang anak ko sa anak ninyo, kaya huwag na kayong umasang mangyari pa iyon, sigaw ni Ginang Razon. Hindi ninyo pwedeng gawin ito kay Madison. Mahal niya si Dante, umiiyak na tugon ng ina ni Madison. Talaga ba? Iyon ba ang paliwanag kung bakit tumakas siya upang makipagkita sa ibang lalaki ilang sandali bago ang kanyang kasal? Tugon ni Ginang Razon na may pang-uyam. Darating din siya, pilit pa rin ang ina ni Madison. Ginoong Razon, alam ng lahat na ngayong araw ang kasal ni Dante at Madison. Kapag hindi natuloy ang kasal, tiyak na masisira ang aming pangalan. Pakisuyo naman, unawain ninyo kami, pakiusap pa niya. Lumayas kayo rito, singhal ni Ginang Razon. Huwag ninyo kaming tratuhin ng ganito, halos pasigaw na wika ng ina ni Madison. Bakit hindi? May karapatan kami. At isa pa, huwag na kayong mag-alala sa aming reputasyon. Ang isipin ninyo ay ang sa inyo, kapag nalaman ng lahat ang mga ginawa ninyo. Lumabas na kayo, mariing tugon ni Ginang Razon. Galit na tumingin sa akin ang ginang. Magbabayad ka para rito, banta niya bago siya lumabas. Sumunod ang kanyang asawa, na hindi umalis hanggat hindi ako binigyan ng malamig na tingin. Sa totoo lang, hindi ako gaanong natatakot sa kanila. Mas kinatatakutan ko ang matandang iyon na patuloy na nakatitig sa akin, puno ng galit at puot. Naglakas loob akong salubungin ang kanyang tingin at halos mapasinghap ako. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pangako, pangakong dudurugin ako, pupuksain ang aking kasiyahan at wawasakin ang aking buhay. Ang kanyang nag-aalab na titig ay nagpatanong sa akin
kung tama ba ang naging pasya kong ibunyag sa lahat ang kanyang lihim. Pagkatapos ng huling titig ay lumabas na siya ng silid, subalit dama kong hindi iyon ang huli naming pagkikita. Alam kong muli ko siyang haharapin. Napabuntong hininga ako at nilibot ng tingin ang silid. Halatang nag-aalala ang lahat tungkol sa isang bagay. Mama, Papa, sambit ng kapatid ni Dante, tama ang sinabi ni Ginang Ayala. Kapag lumabas ang balitang ito, maapektuhan din ang ating pangalan. Oo, kasalanan nila ang lahat, pero tiyak na madadamay tayo, lalo na si Dante. Hindi ko alintana ang kanila. Ang anak ko ay hindi pa kakasal sa babaeng iyon, mariing sabi ni Ginang Razon, halos nagangalit ang panga. Nauunawaan ko, Mama. Ngunit kailangan nating humanap ng paraan. Hindi natin pwedeng hayaang masira ang ating pangalan, tugon ni Ashton, kapatid ni Dante, na halatang pagod. Ngunit, Ashton, sa huli ay malalaman pa rin nila ang lahat. Ano pa ang magagawa natin, tanong ng kanyang asawa. Sa sobrang pagkaubos ng pasensya, nagpa siyang lumabas na lamang ako. Ngunit bago pa ako tuluyang makaalis, narinig ko ang tinig ni Ashton. Sandali, siya ang makakatulong sa atin, ani Ashton habang nakatingin sa akin. Nagkatinginan ang iba, halatang naguguluhan, ngunit batid ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Kilala ko ang titig na iyon, ang parehong titig na nakita ko kay Madison at sa matandang iyon nang hingi nila sa akin noon na magpanggap bilang nobya. Paano? Tanong ni Ginoong Razon. Maaari siyang pakasalan ni Dante, tugon ni Ashton at halos mapairap ako. Nabigla ang buong pamilya sa kanyang sinabi. Muli na naman, bulong ko sa inis. Aba, magaling, sarkastiko kong wika sabay talikod upang umalis, ngunit bigla niyang hinawakan ang aking pulsuhan at ibinalik ako sa loob ng silid. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi, dapat itanong ko, lahat ba kayo'y nawawalan ng katinuan? Singhal ko sa kanila. Una, ang aking amo. Sumunod si Madison. Tapos pamilya niya. At ngayon naman ikaw. Bakit parang lahat kayo ay pinipilit ako ngayon? Halos pasigaw kong wika. Puno ng pagkadismaya. Ashton, ano bang pinagsasabi mo? Galit na tanong ni Ginoong Razon. Makinig kayo, Papa. Wala na tayong ibang pagpipilian. Alam ng lahat na ngayong araw ang kasal ni Dante. Maging ang mga mamamahayag, mamumuhunan, at maging ang mga kasosyo sa negosyo. Kung hindi siya ikakasal, tiyak na mababahiran ang ating pangalan at madadamay ang negosyo. Ngunit kung siya at ang dalagang ito ang ikasal, malaki ang sansang makalimutan ng lahat ang usaping Madison at Dante. Maaaring may magtanong sa loob ng ilang araw, pero sa huli ay lilipas din iyon, paliwanag ni Ashton, na lalo pang nagpainit ng ulo ko. Tinitigan niya ako at napabuntong hininga. At higit pa roon, alam nating pareho na hindi ka basta-basta tatantanan ng mga Ayala, lalo na ni Ethan. Kapag ikaw ang pinakasalan ni Dante, mapapanatili kang ligtas mula sa kanila at sa anumang panganib, dagdag niya. Umiling ako. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Huwag mong ipilit. Wala kang ideya kung gaano sila kapanganib. At ngayong ibinunyag mo na ang kanilang lihim, hindi sila mananahimik. Sinira mo ang kanilang pangarap, ang pangarap na maging pinakamayamang negosyante, ang pinakamataas sa industriya. Akala mo ba matatakasan mo pa siya? Ani Ashton, dahilan upang lalo akong matigilan. Tama siya. Hinding-hindi ako tatantanan ng matandang iyon. Ngunit kasal. Iyan ay napakalaking desisyon. Ngunit Ashton, hindi tama ito. Hindi pa nila kilala ang isa't isa. Paano sila mag-aasawa kung sila'y mga estranghero? Tanong ni Ginoong Razon. Mga estranghero rin sina Dante at Madison noon. Ni minsan, hindi man lang siya pinansin ni Dante, sagot ni Ashton. Makinig ka, Ashton Razon. Buhay ko ito. Wala kang karapatang diktahan ako kung ano ang dapat kong gawin. Kaya't itabi mo ang iyong mungkahi. Kaya kong alagaan ang sarili ko, madiin kong wika, halos nanginginig sa inis. Heto, sandali lamang, sabat ni Ginang Razon na nakatingin sa akin. Tama si Ashton, wika niya. Napalingon sa kanya si Ginoong Razon, halatang nagulat. Amelia, bulalas nito. Ito ang pinakamainam na solusyon, Simon. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang dalawang bagay, ang ating pangalan at ang kanyang kaligtasan. Paglingon niya sa akin ay nagpatuloy siya, alam kong iniisip mo na tila ginagamit ka namin. Tinulungan mo kami at ngayon ginagamit ka para mailigtas ang aming pangalan. Ngunit maniwala ka, ito lamang ang pinakamabuting paraan.
Wala kang ideya kung gaano katalino at kasakim ang mga Ayala. Hindi nila kami kayang saktan, ngunit ikaw, hinding-hindi ka nila palalampasin. Sinira mo ang kanilang pangarap at tiyak na hindi sila tatahimik. Subalit kung magiging isang rason ka, magdadalawang isip sila bago ka galawin. Nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat. At kung nais mo, hindi namin ibubunyag ang iyong tunay na pagkakakilanlan sa publiko. Sa ganitong paraan, maipagpapatuloy mo ang iyong buhay ng ligtas, dagdag ni Ashton. Napayuko ako, hindi alam kung ano ang dapat isagot. Totoo, napagtanto kong mapanganib ang matandang iyon. Ngunit paano ko maipapaliwanag sa aking sarili na pakakasalan ko ang isang estranghero para lamang iligtas ang aking sarili? Ibinunyag mo ang katotohanan upang tulungan kami. Ngayon, hayaan mong kami naman ang tumulong sa iyo, sabi ni Ginang Razon. At kapag maayos na ang lahat, maaari kayong maghain ng diborsyo, suhestyon ni Ashton. Nilingon ko si Dante. Nakatingin siya sa akin na tila may mga hindi maipaliwanag na damdamin. Ngunit agad din siyang umiwas ng tingin. Ngunit bakit kailangan pang magpakasal? Paano kung umalis na lamang ako sa lungsod na ito, tanong ko. May mga tauhan ang mga Ayala saan man, sa wakas ay nagsalita si Dante, diretso ang titig sa aking mga mata. Ngunit ano ang kasiguraduhan na ligtas ako kapag pinakasalan siya? Balik tanong ko, nakatitig kay Dante na napakagat ng panga. Mga razon kami ang pinakamakapangyarihang angkan ng mga negosyante sa Quezon City. Walang mangangahas na saktan ang aming pamilya, tugon ni Ashton na maihalong pagmamataas. Napairap ako. Ngunit paano kung lalo silang magalit kapag nalaman nilang ako ang pinakasalan at hindi si Madison? Hindi ba't lalo akong mapapahama? Hindi nila magagawa. Kapag isa ka ng razon, hindi sila mangangahas na galawin ka, tugon naman ni Ginoong Razon. Subalit, pakiusap, makinig ka. Sa ganitong paraan, magiging maayos ang lahat. Tama si Ashton. Kapag naayos na ang lahat, maaari na kayong maghiwalay. At kahit pagkatapos ng diborsyo, ipagtatanggol ka pa rin namin. Pakiusap, ani Ginang Razon, puno ng pagmamakaawa. At huwag kang mag-alala, hindi namin ipapahayag ang iyong pagkakakilanlan sa kahit sino, dagdag pa niya. Ngunit paano kung ibunyag ng mga Ayala ang aking pagkakakilanlan, tanong ko, hindi pa rin kumbinsido. Hinding-hindi nila gagawin iyon, mariing sagot ni Ginoong Razon. Napabuntong hininga ako at muling napatingin kay Dante. Nakatingin siya sa akin ng malamig, tila walang emosyon. Paanong makakaya kong makisama sa isang lalaking tila bato ang puso? Sa susunod na kabanata, aasahan ang matinding tensyon habang pinipilit si Crystal na pumayag sa kasal kay Dante upang mailigtas ang kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, maaaring magsimulang mabuo ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila, isang ugnayang hindi nila inaasahan. Kaya abangan natin,